Ito ay si Kelly na ginagamit lang ang kanyang imahinasyon upang lihim niyang mapagnasaan sila Dominic at Sarah sa klase, pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan isang gabi ay bumaba sa isang van si Pfluger, hinukay niya ang mga buto ng tao sa isang sinaunang libingan, at bigla siyang tinamaan ng isang kidlat kaya't tumilapon siya sa tabi ng kanyang van at agad siyang umalis. Pagkatapos ay makikita naman natin si Kelly na binubuli sa isang tindahan ng mga pasaway, binubuli nila si Kelly dahil may eating disorder ito na tinatawag na pika, kung saan ay nagdudulot ito sa kanya na kumain ng mga bagay na hindi naman dapat kainin, ipinagtanggol siya ng kanyang kaibigan na si Dominic, ngunit inilagay ng mga bully si Kelly sa basurahan at saka nila kinuhanan ng video ito at ipinost, kaya't napahiya si Kelly sa kanyang crush na si Dominic, kinabukasan ay kinain niya ang isang pambura ng lapis mula sa kanyang locker, at nakita niya na minamarites siya ng lahat ng dahil sa kanyang video sa basurahan, nagkasakit si Kelly dahil sa kinain niyang takip ng ramen at pambura ng mga lapis, kaya't pinatingnan siya ng kanyang ina sa isang doktor ngunit sinabi ng doktor na wala na siyang magagawa para kay Kelly dahil psychological help ang kailangan nito. Samantala ay nag-ipon-ipon ang mga tao kay Pfluger at isa pala siyang albularyo, at maliban sa kanyang langis ng ahas ay gumagana ang kanyang kapangyarihan at kaya niyang magpagaling ng mga tao, ngunit sa kasamaang palad ay ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magkapera. Tinawag niya sa harapan ang isang matandang babae upang magpatotoo, gamit ng matandang babae ang isang walker dahil masakit ang likod at mga hita nito, pinagaling niya ito at inihagis ang walker at sinabing isa itong himala, kaya't nagpalakpakan ang mga tao at pagkatapos ay lumapit ang ina ni Kelly kay Pfluger at sinabing pagalingin mo din ang aking anak, lumapit din si Red Elk kay Pfluger at sinabi nito na ninakaw mo ang aking kapangyarihan, at kapag bumalik sa akin ang kapangyarihan ko ay mamamatay ka, ngunit hindi pinakinggan ni Pfluger ang kanyang babala at nilayasan siya nito upang gamutin si Kelly. Pagkarating sa bahay nila Kelly ay tinangka niyang gamutin ito ngunit bigla siyang namatay at naipasa niya ang kapangyarihan kay Kelly. At nang malaman ni Kelly ang kanyang bagong kapangyarihan ay mas naging confident na siya ngayon, at ng araw na iyon ay hinarap niya ang isang bully at sinuntok siya nito, ngunit nasaktan lang ng bully ang kanyang sarili, hinampas niya si Kelly ng kahoy sa ulo ngunit siya na naman ang nakaramdam ng sakit, at pagkatapos ay nakakuha ng trabaho si Kelly sa isang tindahan ng pizza, at pagbalik niya sa kanilang bahay ay ipinaalam niya sa kanyang ina ang kanyang bagong kapangyarihan, namangha ang kanyang ina at sinabing huwag niya itong sasabihin kahit kanino. Kinabukasan sa eskwelahan ay nalaman ni Kelly na kung kakainin niya ang isang bagay na pag-aari ng iba ay maapektuhan niya ang taong ito sa kung ano ang gagawin niya sa kanyang sarili, at habang nakaupo siya sa likod ni Dominic ay nahulog ang pamusod nito sa kanyang desk, kinain niya ang tag nito bago niya ibinalik ito kay Dominic, sinimulan niyang magpantasya kay Dominic kaya't nag-init ito, at pinagpantasyahan din niya si Sarah dahil nag-init din siya kaya't nahulog siya sa upuan at agad na nagtatakbo sa labas, pagkatapos isang gabi ay sumama sila ni Dominic sa isang bonfire party. Kinimpronta siya ng mga bully ngunit hinarap niya ang mga ito, natigil lang sila nang pigilan sila ng coach ng soccer team na si Gus na ama naman ng dalawang mga bully. Pagkatapos ng party ay nakita ng mga bully na papauwi si Kelly sakay ng isang bike, hinabol nila ito at sinagasaan ngunit si Brett ang naapektuhan ng kapangyarihan dahil siya ang nagmamaneho, at pagkatapos ay tumakas na ang ibang mga bully, nakita nila Dominic at Sarah si Kelly kaya't tinanong nila ito kung ano ang nangyari, kaya't ipinaliwanag ni Kelly ang lahat sa kanila. Kinabukasan sa eskwelahan ay kumain ng cake sila Kelly at Dominic, sinabi ni Dominic sa kanya na ayon sa mga pulis ay nag-malfunction ang airbag kaya't ito ang dahilan ng aksidente kagabi. Kinagabihan ay itinapon ni Kelly ang mga basura sa tindahan ng pizza, at kinausap siya ni Red Elk tungkol sa kanyang kapangyarihan, nakumpirma ni Kelly ang katotohanan nang sabihin nito sa kanya ang lahat kaya't nagmadali na siyang pumasok sa loob, samantala ay naghihintay ang mga bully na umalis si Kelly sa kanyang trailer at pagkaalis ni Kelly ay hinila nila ang trailer kaya't bumagsak ito, at nang matanggal ang gas pipe sa pader ay napuno ng gas ang caravan, biglang nahulog sa sofa ang ina ni Kelly at pagkatapos ay nalaman nito na nakulong na pala siya sa loob, at nang magpanik siya ay nabunggo niya ang isang ilaw kaya't sumabog ang caravan. Agad na bumalik si Kelly upang iligtas ang kanyang ina ngunit patay na ito, buhat-buhat niya ang nasunog na katawan ng ina at napaluhod siya sa sobrang sakit ng nangyari, pagkatapos ay makikitang na-shock pa din siyang nakahiga sa ospital, ngunit dahil wala siyang kamag-anak ay kailangan siyang ilagay sa isang foster home. Nagpakita si Red Elk sa ospital upang sabihin sa pulis na ninakaw ni Kelly ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi naman naniwala sa kanya ang pulis.
Sinabi ni Red Elk na alam mo na kung saan mo ako makikita kung handa ka nang maniwala sa akin, at sa libing ng ina ni Kelly ay lumayo muna siya sa karamihan upang makapag-isa, at pinuntahan niya ang puntod ni Pfluger. Lumapit si Dominic sa kanya at sinabi nito na namimiss mo ang iyong ina, ngunit kailangan na niyang tumira sa isang foster home at pagkatapos ay hinalikan siya nito. Ilang sandali ay kinain niya ang isang kakaibang halaman na tumubo sa puntod ni Pfluger at bigla siyang bumagsak at nanghina. Pagkatapos ay binigyan siya ng impormasyon ng pulis na may foul play at hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ina, at naisip ni Kelly na ang mga bully ang may kagagawan nito. Nakumpirma niya ang pagsususpecha nang dumaan ang mga ito sa kanya at binadfinger siya. Tumalon si Kelly sa kotse at biglang nawala kaya't hinanap siya ng pulis. Naisip ni Kelly na pupunta ang mga bully sa sapa kaya't sinundan niya ang mga ito upang makapaghiganti. Nang makita niyang nagsuswimming at umiinom ang mga ito kaya't sinamantala na niya ang pagkakataon, kinain niya ang tela ng damit ng isa sa mga bully upang mapatay niya ito mula sa malayo. Pagkatapos ay sinakal niya ang kanyang sarili ng natitirang damit nito kaya't nalunod ang isang bully. At napilitang umalis si Kelly dahil may isa sa mga ito ang nagsumbong sa pulis, at ng gabing iyon ay tumingin sa labas ng bintana si Dominic ngunit pinasara ito ng kanyang ina dahil ayaw nitong papasukin si Kelly sa bahay. Pagkaalis ng ina ay biglang nagpakita si Kelly, pinigilan siya ni Dominic sa kanyang paghihiganti at sa halip ay sinabi nito na bakit di mo nalang subukang paaminin ang mga ito, ngunit kinabukasan sa science class ay biglang nagalit si Kelly at hiniling niya na umamin ang isa sa mga bully. Sinubukan siyang patayin nito sa pamamagitan ng pagsaboy ng acid sa kanyang muka, ngunit ang sariling muka na naman ng bully ang nasunog, kaya't nagmadaling umalis na si Kelly doon. Nang gabing iyon si Sarah na nakikipag-date sa isa sa mga bully ay sinabing nakita niya si Kelly na nanghina ng kainin nito ang isang halaman sa puntod, at naisip nila na ang halamang iyon ang makakapagpahina kay Kelly, kaya't kinuha nila ang mga halaman upang gamiting panlaban kay Kelly. Isang araw ay nakita ni Kelly ang dalawa sa mga bully at ang ama ng mga ito na si Gus sa soccer field. Matapos kainin ang damit ng mga bully sa kotse ay hinarap niya ang mga ito habang hawak ang isang barena. Nang i-sprayan siya ng katas ng dahon na mula sa puntod ay bigla niyang binarena ang kanyang hita kaya't bumagsak ang isang bully. Tumigil lang siya dahil pinigilan siya ni Dominic. Pagkatapos ay inagaw ni Gus ang baril ng pulis. Nagawa siyang ma-sprayan ng katas ng dahon ng isang bully kaya't nanghina na siya. Tinanggal ni Dominic ang mga katas ng dahon sa damit ni Kelly ngunit tinutukan na siya sa ulo ni Gus at binantaan na papatayin. Natapos ang kanilang pag-uusap nang bigla siyang barilin sa ulo ni Gus, ngunit tumama ang bala kay Gus at sa anak nito kaya't sila ang mga namatay dahil kinain ni Kelly ang kanilang mga damit kanina. Sinisi siya ni Dominic sa pagkamatay ng lahat. Binalaan niya si Kelly na makikipaghiwalay siya kung hindi ito sasama kay Red Elk para gawin ang isang ritual upang maalis sa kanya ang kapangyarihan. At sa wakas ay pumayag na din siya at dinala na siya ng pulis at ni Red Elk sa libingan ni Pfluger upang gawin ang ritual. Sinigurado sa kanya ni Dominic na magiging maayos na din ang lahat. Nahirapan si Kelly ngunit wala namang epekto ito sa kanya dahil matagal na ang kapangyarihan sa kanya, at ang tanging paraan lang upang maalis sa kanya ang kapangyarihan ay ang patayin siya. Sinubukang tumakas ni Kelly ngunit binaril sila ng isang pulis. Namatay si Dominic ngunit nagawang makaligtas ni Kelly dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Sinubukan niyang iligtas si Dominic ngunit hindi niya magawa. Kinain niya ang puso ni Pfluger upang talikuran ang kanyang kapangyarihan at tanggapin ang kamatayan. Naalis na ang kapangyarihan sa kanyang katawan at nangyari sa kanya ang lahat ng kamatayan na kanyang iniwasan, at pagkatapos ay namatay na siya ng may tama ng bala sa kanyang noo. Nagising na si Dominic sa isang ambulansya at bigla siyang gumaling mula sa tama ng bala. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Huwag mo po Lods kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood mo Lods, God bless.